Panginoon, you are blessed and highly favored. Sabihin ko sa Greek ng Charito. Pangalawa, at huling pinanggit sa Biblia, na blessed and highly favored ay ang mga Kristiyano. Ang lahat ng tao na kay Kristo, na napalataya kay Kristo. Silang lahat ay blessed and highly favored. Sabihin mo siyang tabi, you are Charito. Ano sign natin pagka Charito? Ano sign? Gano'n. Kasi pagka sign natin, yan, highest approval po yan. You are Charito. Highest approval. Wala naman kasing approval na gano'n. Kahit saan bansa tayo magpunta, ang approve na senyali sa kanila ay puro gano'n. Kaya pag sinabi mo siyang kapatid, you are Charito, you are blessed and highly favored. Pagka isang ganun lang, Chariwan lang yan, Chariwan. You are Chariwan. Tayong lahat ay tinaguran at pinagpala na ng Diyos. Natandaan ko ba natin yung verse ng Bible, ang sabi po ng Biblia sa Efeso 1:3, ay lahat ay tumanggap ng abot-abot na kaloob mula sa Diyos. Nang abot sa ibang salin, abot-abot na pagpapala galing sa Diyos. So sabi ron, ang root word ay tumanggap, hindi tatanggap pa lang. Amen. Hindi tatanggap pa lang, kundi tumanggap na. Ano ang kailangan natin? Pananampalatayahan at paniwalaan po natin. Maaaring sasabihin po natin, bakit? Sabi ng Bible, ayon Charito, ayon blessed and highly favored, at hindi ko nakikita. Ang sabi ng Bible, tayo ay nabubuhay sa hindi nakikita, kundi sa ating pananampalataya. We are living by faith, not by sight. Hindi sa nakikita natin, hindi sa nalalaman natin, tayo nabubuhay, kundi doon sa pananampalataya. Kaya nga meron tayong tinatawag na sixth sense. The sixth sense. Yung kung sixth sense, ang alam lang natin, five senses. Ano po yun? Hear, smell, touch, sight, taste. Pero merong above doon. Ano yung above doon? Yung faith. The sixth sense. Yun po yung pang-six, faith. Kaya kung ikaw ay merong pananampalataya sa Diyos, mula dun sa limang senses, aakyat ka ron sa mapagkatapos sa hindi mo nakikita. Kaya kahit hindi mo pa nakikita, basta pinaniniwalaan mo, ang sabi ng Diyos, yan ang mangyayari sa iyo. Kasi ang ating pananampalataya, kaya tinawag tayong pananampalataya, naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yan po yung ating pananampalataya. Kaya tayo po ay nabubuhay dun sa sixth sense natin. Meron po akong booklet na binabasa po niyan. Tinanong ko kung sino ang gusto kong pumasa. Nauna sa titana. Sana kung sa akin mamaya. Kaya pa sa iyo dito. Sa lahat nga pala ng aking pinahihirap na booklet, mga kapatid, kung maaari lang yung pakaingatan. Sabagkat yan po ay aking pinipili pinagtutuhusan ng aking salary. Ingatan niyo po ang mga libro ng booklet na aking pinahihirap po sa inyo. Sana naman po ay binabasa niyo. At yung mga nabasa, sana naman po, huwag kalilimutan isulit. Kaya yung mga pinahihirap pa, nilalagyan ko na ng pangalan Aris Ramirez. Nilalagyan ko na ng pangalan para naman alam kung kanina ito. Sorry. Amen! Amen! Ngayon po, araw ko na ito ay pinag-aaralan po natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ito yung mangyari po sa ating mga buhay. Kasi dapat ang salita ng Diyos ay nangyayari sa buhay po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos, maniniwala tayo, ito ay mayroong kapangyarihan sa ating pong buhay. Amen? Ang salita po ng Diyos ay mayroong kapangyarihan kapag ating pinanampalatayahan. Sapagkat pag hindi natin pinanampalatayahan, ang salita ng Diyos, wala rin kapangyarihan. Ang Diyos ay nalulugod sa mga taong nananampalataya. Kaya kapag tayo nanampalataya sa Diyos, ibig sabihin, yan po ay mangyayari sa atin. At ang salita ng Diyos ay ating foundation. God's words, our foundation. Ito yung ating sabigan at pananampalataya. Meron akong narinig na nagtuturo sa Facebook. Kapag ka nag-scroll ako ng Facebook, meron ka na snippet. Yung mga konting turo lang. Ano po? Mga short video. At ang sabi niya ay ang salita
ang authority daw ay ang mga Kristiyano. Pagka ang authority, tayong mga Kristiyano, at hindi ang salita ng Diyos, lahat tayo magkakagulo. Kasi iba-iba ang pananaw natin bawat isa. Pero kapag yung pananaw natin bawat isa ay inilagay natin sa kung anong pananaw ng Biblia, magkakaisa tayo lahat. Ibig sabihin, ang authority hindi sa atin. Ang authority ay nandun sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay sinabi niya. Kaya po mapakahalaga na marami na tayong napapakinggang mga aral, mga turo, lahat ng tinuturo salita ng Diyos. Pero hindi lahat pare-pares. Maganda yung tinuro ni Bishop Frenzy ng isang linggo. Bagamat pare-pares yung nakikita natin, pare-pares yung napapakinggan natin mga salita ng Diyos, pero hindi lahat yan ay talagang pare-parehas o magkakamukha ng kapahayagan, ng katuruan. Kasi, kailangan ang Bible, ang sinasabi natin, the Bible explain itself. Ang Biblia dapat ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Hindi po ako magsasawa na palit-ulitin po natin ito para ang ating maunawaan at ating matandaan. Ang basic affirmation about the Bible is, una, basa! Pangalawa, pangatlo, the Word of God is all of Christ and His finished work. At pangapat, the Word of God is the revelation. Yan po ang salita ng Diyos na ating po pinag-aaralan. At ang ating bigay-diya diyan ay I believe the Bible is the Word of God. Naniniwala po ba tayong lahat ng Biblia ay salita ng Diyos? Amen. At kapag ang salita ng Diyos ang ating pinag-aralan, ang ating pinaniwalaan at ating pinagbulay-bulayan, makikita po natin ang tamang katuruan sa salita ng Diyos. With revelation. Kasi po mga kapatid, marami nagbabasa ng salita ng Diyos, pero walang revelation. Kapag walang revelation, mali ang aplikasyon. Kaya napakalaga sa pagbabasa natin po ng salita ng Diyos ay meron siyang revelation. Meron tayong nakukuha ang kapahayagan ng Diyos. Hindi kasi lahat ay sinulat, hindi kasi lahat na nasusulat sa Biblia ay para talaga sa atin. Merong specific na tao. Pero lahat ng Bible ay inspired by the Holy Spirit. Kasi po, meron mga nakasulat dyan na hindi naman para sa iyo sinulat. Hindi naman para sa atin sinulat. Kailangan ng revelation. Halimbawa, sabi ng Diyos, bigyan ko kayo ng halimbawa, sabi ng Diyos, sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, palakarin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Halina! Sino tinawag ng Panginoon? Si Pedro. Umalis sa bangka. Lumakad. Nakalakad po ba siya? Ang sabi ng mga Bible scholar, tatlong hakbang. Nakatatlong hakbang naman. Bago lumubog. Pero kung siguro, ang umalis doon ay si James. Nung sinabing halika, baka pag gano'n palang lubog na. Kasi hindi naman siya yung tinawag, si Pedro yun. Tinawag. Ang tawag doon, revelation. Kailangan meron kang revelation kapag inaaral mo ang salita ng Diyos. Sa panahon na ikaw ay bigat na bigat, meron kang problema, nag-devotion ka. At ang sabi ng Diyos sa'yo, sa akin ka magtiwala, ako ang bahala sa'yo. Huwag kang pabalisa sa lahat ng bagay. Nabasa mo sa salita ng Diyos na ganyan. Tapos nagkaroon ng revelation sa'yo. Lumakas ang loob mo. Nagkaroon ng kapahayagan. Yun, ibig sabihin, kinakausap ka ng Diyos through His Word. Revelation yun. At ang revelation, hindi pwede na meron ka ng narinig. Tapos kung may narinig ka, walang confirmation sa salita ng Diyos. Guni-guni lang yun. Kailangan ang iyong narinig, hindi babangga sa katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Parang ganito, halimbawa, sabi raw, umano, di umano, ng taga-Davao. Ang sabi raw sa kanya, siya na appointed Son of God. Yun ay natanggap daw niya. Revelation. Ang tanong, yun ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Babangga. Sapagkat hindi siya ang Son, appointed Son of God, si Jesus Christ. Babangga po yun. Kaya kailangan, ang authority natin, ang salita pa rin ng Diyos. Kahit ano man yung ating natanggap na kapahayagan, hindi babangga sa sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po, we believe the Bible is the Word
alluded to by the preterist. Totoo po ba nang sinasabi ng mga preterist na si Kristo ay dumating na noong 70 AD? No, it's not true. Kasi sabi ng Bible, kapag si Kristo darating, una, magra-rapture muna, tapos second coming yung tututok siya sa putok ng libon, bago mangyari ang lahat, mabubuhay muna ang mga patay. Eh, hindi pa naman nabuhay ang mga patay. Ibig sabihin, mali ang paniniwalang ito. Sabi ko na nakaraan sa inyo, ay sasabihin ko, papakisasend ko sa YouTube kung sino yung meron mga bilip na ganyan. Na si Kristo na dumating na, ganyan. Napapakinggan nyo kasi sa Facebook team, minsan sa radyo. At nasa DCS ito. Kaya, hindi ko na papakita yung pangalan. Bahala na kayo. Aralin nyo na lang. Kasi ang nagsasabi niyan, Christian din. Okay? Aralin nyo na lang po, mga kapatid. Hindi po totoo na si Kristo ay dumating na. Sapagkat si Kristo ang ating buhay na pag-asa. The big idea in Christ, I am always ready for His return. The Bible explained itself, part 9. Ano po yung ating topic? The sign of the end times. The sign of the end times. Ano po ba ang mga sign ng huling panahon? Ang sign ng huling panahon. Ang sabi ng iba, nung pong mga nagdaang araw, ang daming mga hula, prediksyon, na si Kristo ay darating na raw sa ganito, darating na raw sa ganito, lalo na nung mag-2000, year 2000. Sino na pinanganak ng year 2000? Year 2000 na yan. Pinanganak ng year 2000. Nung year 2000, ang sabi ng mga ibang nangangaral, si Kristo ay darating na ng year 2000. Kaya yung iba, sabi niya, bago mag-year 2000, teka muna, mag-asama muna ako. Kasi bakit dumating yung year 2000? Marami pong mga nag-asawa po na. Kasi darating na raw Panginoon, end times na raw po yan. Ngayon, dumating ang year 2000. Hindi nangyari. Ayan, sinusuli kayo sa mga biyanan. Mga bilang kapag-asawa kasi nagmadali. Ano ang ibig sabihin? Maraming prediksyon at katuruan patungkol sa second coming sa end times. Pero, hindi naman nangyayari. Ang dami po niyan. Kasi po mga kapatid, what are the prophetic signs of the end times? Ano po ba yung mga prophetic sign na sinasabi ng Bible para sa end times? Mahalaga po na ito ay ating maunawaan at malaman, lalo na sa panahon po natin ngayon, para hindi tayo panghinawaan sa ating buhay na pag-asa sa darating na panahon. When the two extreme, when it comes to understanding the end time sign. Meron pong nagtuturo ng mga extreme teaching patungkol sa end times. Ano po yung mga extreme teaching po na yan na tinuturo patungkol sa end times? Ito po ang una. The two extreme, number 1, exaggerate the sign and become presumptuous. Ano po yun? Yung sign, ginagawa nilang ine-exaggerate nila, pero pag namalabis sa kanilang prediksyon at mapasyadong mapangahas, presumptuous, yung kanilang paniniwala. Ganyan yung kanilang ginagawa. Huhulaan nila na ganitong panahon, darating ang Panginoon, pero hindi naman. Alam niyo po ba, sa South Korea ay merong religious o Christian denomination sa South Korea na sa ganitong panahon, ang sabi, darating ang Panginoon. Eh hindi nangyari. Pumunta pa talaga sila sa bundok at doon nila sasalubungin ang Panginoon. Ang sabi po nila, eh hindi po nangyari. Habang sila naghihintay, sabi, ang tala na, teka, mamaya pa siguro yan. Eh, darating naman yung kinabukasan. Naku, wala. Inumin niyo ito. Salubungin na lang natin siya sa labas. Naglason po silang lahat, patay. Gaano nagiging mapahamak ang mga ganong kaisipan?
ang ganung mga paniniwala. Kaya ine-exaggerate po kasi yung mga sign. Nagiging mapangahas sa kanilang. Ngayon, ano po ba yung talagang sinasabi po ng salita ng Diyos? May nakakaalam po ba? Ang sabi ng Biblia ay ito. Matthew chapter 24 verse, yung 24 po, yan po ay, ang context po niyan ay to the end of the world. Kailan mangyayari ang katapusan ng mundo? Tanong ng mga alagad. Ito po, yan po ang context niyan. Sabi ng Bible, no one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son Jesus Christ, but only the Father. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yung katapusan ng mundo. Hindi natin alam kung kailan, pero may mga sign. Kasi sa Bible, no one knows about the day or hour. Wala. Si Kristo lang ang siya, ang Father lang ang siya nakakaalam ng lahat. Ano pa po ang sinasabi niya? So, when they met together, they asked him, sa gawa ko yan, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Itatayo niyo na po ba ang kaharian ng mundo nito? Sabi niya, it is not for you to know the time or things the Father has said by His own authority. Ang Diyos lang ang siyang, ang Diyos Ama lang ang siyang nagtalaga ng tamang kapanahunan kung kailan magyayari. Alam niyo po ba mga kapatid, ang dami na pong mga prediction mula 580 to 2020. Did you know that from 580 to 2020, there were 50 failed prediction about the second coming? Ang dami pong mga prediction na mangyayari na raw sa ganito, katapos ng mundo, ganito, katapos ng mundo, ganito. Pero hindi po nangyayari. Mula 580 hanggang 2020, hindi pa po nangyayari. Bakit? Wala kasing nakakaalam, hindi natin pwedeng predict. Kapag merong church na nagpe-predict, meron kayong narinig na nagpe-predict sa ganitong time, date, panahon, taon, darating ng Panginoon, layasan nyo. Bakit po? Bakit gano'n kalakas ang loob na sabihin ko? Sapagkat ang sabi ng Bible, walang nakakaalam. Ang Ama lamang nakakaalam noon. Bagamat merong mga sign, pero hindi pa rin natin alam kung kailan darating. Ang dami kong mga ethics na sinasabi mula noon. Hindi pa po kasama dyan yung mga yan po, mga kilalang mga tao po yan. Hindi pa kasama dyan yung pulubi dyan sa highway na nagsabi na darating na bukas ang Panginoon. Hindi pa po kasali yan. Ang daming mga prediction na sinasabi. Ngayon, prediction, ito pa ba yung mga prediction? Prediction of the second coming, 2021 daw, darating na ang Panginoon. Wala naman. 2024 daw, 2024 na po ba ngayon? Amen. 2025 daw, darating na. 2028, 2029, and 2027. Kailan ba talaga? Ang dami po mga prediction na darating ang Panginoon. Hindi natin binabaliwala na siya ay darating. Totoong darating siya, kaya lang hindi natin alam kung kailan. Kasi po, ang pagdating ng Panginoon dito sa mundo, mauna-una, rapture. Hindi ko sinasabi mga kapatid na wala pa man yung nangyayaring mga worse na sign, hindi ko sinasabi matagal pa ang rapture. Kasi unang mangyayari ang rapture bago yung second event na pagpunta niya po dito. Yung tutugtong siya sa bundok ng Olivo. Rapture po muna ang mangyayari. Ngayon, no one knows the time. So, don't waste your time trying to predict the time. Dahil hindi mo alam kung kailan yung oras, pero manasayangin ng oras mo para i-predict pa yung oras. Kung kailan talaga. Huwag natin
makilala mabuti ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya po, dapat, yan, no one knows the time, so don't waste your time trying to prepare the time. Just be ready all the time because Christ should come at any time. Hindi natin alam, pero pwedeng ngayon, rarapture tayo. Pwedeng mamaya, rarapture tayo. Pwedeng bukas, rarapture. Hindi natin alam kung kailan, pero tiyak, darating. Ano po namin? Habang tayo naghihintay dahil hindi natin alam, get busy. Ano po yun? For the meantime, get busy, sabi ng Panginoon. For the meantime, dahil hindi nyo naman alam kung kailan mangyayari yun, get busy. Ano po yung get busy? Gugulin pa sa trabaho. Hindi po yun na sinasabi. Jesus said through a parable, occupy till I come. Maging masipag hanggang sa kanyang pagbabalik. Ganyan po. Blessed is that servant who his master will find at work when he arrives. Mabalad ang mga lingkod ng Diyos na madatnan niyang nagtatrabaho sa kanyang pagbabalik. Bilang tayo mga servant ng Lord, siyempre tayo po ay mga anak ng Diyos na mayroong pusong lingkod. Hindi po tayo alipin. Iba po yung spin, ano? Tayo po ay servant, pusong naglilingkod sa Diyos. Pero anak tayo ng Diyos. Bilang mga lingkod ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, mapalad yung mga naglilingkod na madatnan ng kanyang Panginoon. Kaya habang ala pa yung rapture, ala pa yung second coming, hindi pa dumarating yung Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag natin gugulin ang ating oras at panahon o i-predict na i-predict. Naku, siguro tayo na ang Panginoon. Nakakatakot naman. Tatakot ka, hindi mo naman mararanasan ng tribulation. Irarapture tayo ng Panginoon. Ang kailangan natin gawin, maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Ang kailangan po natin gawin habang naghihintay, naglilingkod tayo sa Diyos. Habang tayo naghihintay, nag-share tayo ng gospel kasi yan naman talaga ang bili ng Panginoon. Bakit po ba yan yung kanyang bili? Na mapalad daw yung servant na naglilingkod, na maabutan. Kasi ang sabi ng Panginoon ay ito, the Great Commission of 2019. Sabi po niya dyan, therefore, go and make disciples of all nations. Gawin daw natin disipulo ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, i-share natin ang mabuting balita. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, i-share natin ang mabuting balita. I-share natin ang mabuting balita sa mga tao. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I will lead you always to the very end of days. Ano po yung kailangan po natin gawin habang tayo naghihintay? Nag-share, naglilingkod, nag-share ng mabuting balita ni Kristo. Amen po ba? Hindi natin gugugulin yung ating panahon sa kahihintay lang. Hindi natin gugugulin yung ating panahon na basta pa-relax-relax lang. Kundi saan tayo nandoon, sa tayong lugar nandoon, tayong lahat po ay naglilingkod, nag-share ng magandang balita ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Kasi yan po yung nais ng Diyos na gawin po natin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon. Ngayon, may mga Pariseo na lumapit kay Kristo at tinatanong kung kailan ang katapusan ng mundo. Basahin natin, Mateo 12, 38 and 40. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a sign, miraculous from you. Ano daw po yung gusto nilang makita? Sign. Naghanap sila ng sign. Himala mula kay Kristo. Sabi ng Panginoon, He answered, a wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. Nanghihingi kayo ng sign ay mas namang lahi ng makulog. Walang ipakikita sa inyo maliban sa sinyales
Moises patungkol kay Propeta Jonas. For Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a fish. So the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung mga Pariseo, naghihingi ng sign, kailan po ba mangyayari ang lahat ng ito? Hingi kayo ng hingi ng sign, walang sign kayo makikita maliban kung paano si Propeta Jonas, kung ano yung nangyari sa kanya. Alam naman natin po kung anong kwento ni Propeta Jonas, tama po ba? Siya yung nilulok ng dilis. Natukan nyo na. Si Propeta Jonas, nung nilulok ng dilis, hindi pa paniwala nilulok ng dilis. Ano mo yung sabihin nun? Walang sign na ipapakita maliban nung panahon ni Jonas. Si Jonas po ay 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Nang siya po ay sa kalaliman ng dagat. 3 araw, 3 gabi. Tapos iniluwa siya ng isda na buhay patuloy. Sabi niya, yun yung sign. Makikita nyo. Ang sabi ng Panginoon dyan, kailangan kasi ng wisdom dyan eh. Ang sabi ng Panginoon dyan, wala kayong makikita na sign. Maliban sa propeta ni Diyos sa panahon ng 3 araw, 3 gabi siya nandun sa kalaliman. Diyan hindi naman yung sign na makikita nyo. Paano ako ay pinatay, 3 araw, nabuhay ako muli. Yun ang sign. Tingnan nyo mga kapatid. Ano pa? Sabi niya, then, Pharisees and Sadducees, balik mo lang, ito po ay Matthew 12, verse 38 to 40. Ito naman pong pangalawa ay Matthew 16, 1 to 4. Ano po ang tanong nila? The Pharisees and the Sadducees, dalawa na po ito nagtatanong. Kanina, Pharisees lang, ngayon kasama na po Sadducees. Came to Jesus and tested him by asking him to show them a sign from heaven. Ano po ang hinihingi? Sign na naman. Parang ikaw lang, Lord, siya na ba? Give me a sign. Parang, naalala ko. Kung sino na ilalabas ng Panginoon, sa kanya na yun, siya na nga. Eh, lumabas. Ako hindi niya nagustuhan. Ba't kung mag-video? Hindi na. Kasi nga, maghingi ng sign kagad, ha? Ito yun eh. Hingi ng sign. Ito, pangalawa. Show them a sign from heaven. He replied, when evening comes, say, it will be pale weather, or the sky is red. And in the morning, today it will be stormy, or the sky is red and overcast. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the sign of the time. Alam niyo kung paano basahin ang langit pagka umuulan-ulan, sabi niyo, umulan. Pagka maliwalas, pagka maganda niyo, maliwalas ang panahon, mainit. Alam niyo basahin ang sign ng langit. Pero bakit ang pagdating ng anak ng Diyos ay hindi niyo alam? Ba't hindi niyo ma-interpret? Ano pa sabi niya? Verse 4. A wicked and adulterous generation, pura yung sinasabi ng Panginoon, look for a sign, but none will be given it except the sign of Jonah. Pangalawang pagkakataon, verse 2, chapter 12 and chapter 16, humihingi ng sign. Ang lagi sinasabi ni Jesus, except the sign of Jonah. Then, Jesus then let them away. Ako kulit eh. Wala yung ibang sign maliban sa Propeta Jonas. Hindi nyo alam. Puro yun ang kanyang sinasabi. Si Kristo, ano po ba yung sign? Si Jonas. 3 araw, 3 gabi, si Jonas, sa tenis na, kasi diba? Eh, hindi naman ang lahat ng Diyos, si Kristo. After 3 days, siya ay nabuhay. Ulit. Ang tanong ay ito. Ito po bang COVID-19 pandemic is a sign
sign. Pwede. Pwede po. No? Sabi ng Bible yan eh. Ang COVID-19 pandemic is a sign. Pero hindi ulit sign na siya, ay pwede lang yan lahat. Kasi papakikita ko sa inyo. Noong COVID-19 pandemic, ang daming namatay mula 2019 hanggang 2021, ang namatay, 4.5 million people died. Meron tayong mga kapatid, namatay. Meron tayong may mga mahal sa buhay iba, namatay. Noong panahon po na yan, buong mundo, yan po yung naranasan. Ano po? Yung pandemic, nagkaroon ng. At, nagkagulo din po ang mga Christian noong panahon po na yan. Kasi yung daw vaccine ay tatak ng 666. Kaya na pag hindi natin alam ang context, matatakot ka. Ayaw mong magpasaksa. Ayaw yung sinasabi ng gobyerno. Kasi yun daw ay tatak nga ng 666. Bago magtatak ka ng 666, mga kapatid, rapture muna. Para hindi ka matakot. Para hindi ka matakot, bago magtataka ng 666, kasi pipilitin yung tao, wag kang pumili, wag kang anak. Yung pong nangyayaring ngayong pandemic po na yan, di ba hindi ka pwede pumasok sa ito pag wala kang saksakan yan? Yan po ay mga preparasyon ng mangyayari pagdating ng panahon. Pero hindi pa po yan yung tatag ng 666. Ako personally, hindi po ako nagpabakti, kami mag-asawa, pabaksin. Sapagkat ang inaalala po namin ay hindi yung tatak-tatak-tak na yan, sapagkat nakiligtas naman ang aking alagyan ng mga. Ang iniisip ko, yan po ay meron pong effect. Alam niyo po may mga sinaksakan po niyan na mga nag-asawa nitong panahon po na yan. Yung kanilang anak, inabay siyang nakunan. Yung kumpare ko, pinanganak yung kanyang pangalawang anak ng panahon ng. Kasi po, ang nangyari po ron ay siguro, ng panahon ng pandemya, nalamang buntis yung kanyang asawa, 2 months na yata o 3 months, nagpa-inject siya. Nagkaroon ng apekto sa bata, yung kamay, maigli, tapos putol yung paa. Nagkaroon ng epekto. Tapos, yung iba naman, nakunan. Epekto po yun. Yun yung ganyan. Bakit? Eksperimento pa lang naman po kasi yun. Kaya, hindi yung desisyon na kung ikaw ay papapakuna o hindi, nasa sa'yo yun. Kung ayaw mong lumabas, bawal lumabas, huwag ka magpa-taxi. Pwede namang nasa trabaho, na talagang kailangan trabaho, wala tayong magagawa. Pray ka na sa Panginoon. Pray ka sa Panginoon. Na namang virus na meron, na namang gamot na meron dyan, hindi makapekto sa'yo. Na kaya mag-cancela ng dugo ng Panginoon sa Kristo. Anong ibig natin sabihin dito? Yan po ay pwede. Sign. Ang dami po niyan. Ang dami po namatay po niyan. Tapos, before po yun, nagtanong ako kilala niya si Pastor Jairus. Siya po ang founder ng Church Sonara. Nasa Amerika na po siya. Nung panahon po na yan ay kausap ko siya. Mga pastor, okay na po ba yung vaccine? Okay na naman yan. Kaya ngayon ka, kung mag-aasawa kayo ka, huwag ka magpabaksin. Kaya mag-aasawa ako. Kaya yun po ang aking mga confirmation kung bakit ako ay hindi nagpabaksin. Ako na may malakas at buhay pa hanggang ngayon sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Pati si Mrs. Si Mrs. walang magagawa. Nasa school yan, nag-design. Kailangan ng vaccine eh. At pinanganak si Shiloh, ano po, napakalusog at masigla. Sa biyaya ng Diyos, hindi pa nanala ng doktor. Inuupo po yan, sinisipon, hindi na dinadala. Uri, gano'n lang kasapat. Amen!
Okay ka na. Yan po na kapatid. Yan. Ito po ba ay sign? Pwede. Ano pa po ba yung mga nangyari? Tingnan po natin. Na? Noong 165 to 180 AD ay meron din plague na Antonine Plague. Ang namatay po ay 5 million people. Kailan po yan? Ang tagal na, ha? 165 AD pa to 180 AD. Nangyari na rin pala. Ano pa po? Plague of Justinian noong 541 and 542 AD, 25 million ang namatay. Ano? Mas marami kay COVID o ito na? Dami pong namatay nung panahon ko rin. Hindi pa tayo buhay. Nangyari na. Kaya para sa amin ng Bible, yan ang talagang tama. Wala pong pagsubok na nangyari sa iyo na hindi dinanas ng mga tao ng panahon na yun. Totoo talaga. Kaya sabi ng Panginoon, makakaya mo kasi walang pagsubok dinanas nila noon. Nakaya nga nila noon makakaya mo rin ngayon. Ngayon po ba? Ano ba po meron? The Black Death. Noong 1346 hanggang 1353. Nangyari po yan. Ilan ang namatay? 75 to 200 million ang namatay. Kaya, the Black Death, ang tawag, malayo-layo pa rin. Lapit natin ng konti. Noong 1918 hanggang 1920. Flu pandemic, o tinatawag din na Spanish flu. 20 to 50 million people died. Ang dami na pong kasaysayan na nangyari ng pandemya po na yan. Yan po yung kasaysayan na kasama kang nakikipaglibing ngayon, mamaya ikaw naman ang nililibing. Ganun kami hindi po yung mga pandemic na pinagdaanan po nung nakaraan. Biruin mo, kasama ka lang ng nakikipaglibing ngayon. Yun yung kasabihan totoo. Hinahatid kita ngayon. Mamaya ako naman. Hatiran yan. Yan po ay mga sign na nangyari po ng panahon ko rin. Ibig sabihin, mga kapatid, marami ng mga nangyari noong una pang panahon. Kaya, nagtitiwala ang Diyos na ano mangyari sa kanyang mga panahon darating, makakaya mo sapagkat si Kristo ay nasa sa iyo. The two extreme, una, exaggerate the sign and become presumptuous. Yan po ang ginagawa nila. Pangalawa, ignore the sign and become neglectful. Nakikita naman nila yung sign, pero ini-ignore. Nini-neglect. Ay, palay. Ay, limit-doon. Ay, palay. Parang ng panahon. Ay, nagka-gera. Ganyan naman, talaga mo magkakaaway na. Ini-ignore mo na lang. Pero alam niyo ba mga kapatid? That is a sign. Sign po yun. Lahat ng mga nangyayari na yan, sign yan. Pero noon pa man nangyayari na, hanggang sa ngayon nangyayari pa rin, pero hindi pa dumarating ang Panginoon. Maraming mga sign na pinapakita. Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari? Ang gusto po ng Panginoon na mangyari sa atin, habang di pa siya dumarating, maglingkod lang tayo, magtiwala lang tayo sa Diyos, sapagkat ng buhay na pag-asa si Kristo. Ganun po ba? Now, ito pa, ignore the sign and become neglectful. Yan po yung extreme. Mga extreme po yan. Paghanapin na ganyan, talaga naman ganyan. Yan, binabaliwala na lang. Ito po sa Bible. Matthew 23 and 32-33. Now, learn the lesson from the fig tree. As soon as its tree get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it's near, right at the door. Tingnan ninyo ang fig tree, ang puno ng fig tree. Kapag nakikita ninyo nagsisibol na, ibig sabihin, malapit na ang tag-araw. Ganon. Yan. Even so, when you see all these things, ano po yung all
call these things? Ha? Ha? Ano po yung call these things na yan? Yung context niya, nakikita natin kung ano yung tinutukoy ng all these things. Ano yung mga sa 24, kung ano yung mga siya pagkakaroon ng ganito, ganyan. Yun yung all these things. Nakuha po natin. Hindi natin naalisan yung context. Kukunin natin yung context. Pag nakita mo raw, itong lahat ng bagay na ito, andyan na. Nasa pintuan mo na. Yan na ang pagdating ng Panginoon. Naalala. Kapag nangyayari na yun, ano ba sabi ng kapag daw ipinangaral na sa buong mundo ang mabuting balita, darating na ang Panginoon. Napapangaral po sa buong mundo ang balita. Meron tayong internet, may TV, YouTube. Meron tayong mga ano po ngayon, napapangaral, nakikita po nilang lahat. Pero ang balita ay meron pa rin mga talagang lugar na hindi pa nakaabot ng mabuting balita. May mga tribo-tribo na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita. Kasi kumakain sila ng tao. Pagka ikaw ay pumunta nag-mission ka, tanghali ang balita. Sabi nila, padala ng Diyos, tanghalian namin. Eh paano kung papakaralan ng mabuting balita kayo nyo? Eh kailangan makarinig din nyo kasi tao rin yun eh. Pagkapag ganun po nangyari, ayan na nga, lapit mo talaga. Tayong rapture ng Panginoon. Okay. Pagka sinabi po natin, ito po yung sinasabi po natin na the rapture requires no sign. Whereas the second coming requires many prophetic signs. Ang nakikita po natin mga sign is second coming. Pero yung sign ng rapture, wala tayong makikita na, uy! Naglingkol na, malapit na rapture. Hindi po yung tinutukoy. Second coming po yan. Ibig sabihin, ang rapture ay pwedeng mangyayari anytime. Pwede tayong kunin ng Panginoon anytime. Kaya, get ready. Kasi pwede tayong kunin ng Panginoon anumang oras. Tingnan niya. The two extreme exaggerate the sign and become presumptuous. Pangalawa, ignore the sign and become negligent. Yan po yung dalawang extreme teaching. Ngayon, life application. Ano po ang ating life application? Don't exaggerate the sign and be careful. Huwag tayo pabigla-bigla. Pangalawa, don't ignore the signs and be watchful. Maging mapagbantay. What are the end time signs? Next week, mga kapatid. Kasi oras na eh. Okay? Ano po ang ating bigay-bigyan? In Christ, I am always ready for His return. Everybody, read. In Christ, I am always ready for His return. Papatuloy po natin sa mga susunod. Sabagat mahaba po yan. Gusto po ng Panginoon. Maunawaan natin ang sinasabi ng kanyang salita para sa ating buhay na pag-asa pagpigil ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hindi po natin ina-surgery. Hindi po natin ini-ignore ang sign. Kundi tayo po lahat ay ano po yung ginagawa po natin, nagbabantay, nagiging watchful. Yan po ang gusto ng Panginoon na dapat po natin gawin habang tayo ay naghihintay. So, don't exaggerate the sign and be watchful. Don't ignore the sign and be watchful. Yan yung nais po ng Diyos na ating gawin. Habang wala pa ang Panginoon, gawin po natin kung ano yung ating assignment. Ano po ba yung assignment natin? Go and make disciples. Mga nanay, patuloy
tuloy, cell group, mag-aya, mga ating mga nanay, mga tatay, mag-aya sa mga cell group, mga kabataan, mag-cell group. Kasi yan ang pintuan para sa mga tao na makakakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po lahat ay tumaya at manalangin po tayo. Amang Diyos, marami po salamat sapagkat tinuturuan din po kami ng biblical na kaparahanan sa mga bagay na dapat po namin maunawaan patungkol sa time and times. Sapagkat alam po namin na pagdating ng panahon ito, kami po ay patuloy mong hinihanda. Ikaw ang Sang Diyos na siya namumuna para sa amin. Hayaan po kami ang Diyos na habang hindi pa dumarating ang mga bagay na ito, gawin niyo po kaming mga lingkod po ninyo na daratnan mo bilang naglilingkod, gumagawa sa iyong oras. Sapagkat lahat naman ang aming ginagawa para sa iyo, hindi nasasayang. Ito po ay may reward na nakalaan. Kaya naman po aming Ama, maraming salamat sa karunungan, katalungan na inikakalob mo sa amin upang aming maunawaan ang lahat ng ito. At ito po'y maunawaan po namin, hindi upang ipagmalaki, ipagmayabang ang buhay namin at aming pananampalatayaan na pagdating ng panahon na yun, darating ang aming buhay na pag-asa ang Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po aming Ama kapag ikaw lang nakakaalam ng lahat ng ito. Sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo kami umaasa. Tunay po na sa lahat ng aming mga buhay at pinagdaraanan, nangyari na ito sa unang mga tao noon na kaya nila, makakaya din namin ngayon dahil kay Kristo na nag-alay na ng buhay para sa amin. Maraming salamat po ang Diyos. Sa namin patuloy pinapalik ang lahat ng pupuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Everybody